Pagkakaiba ng TEP versus qualified TEP. So, may 5 elemento ang TEP. Ang qualified TEP, so idagdag natin yun, trust. So, example, yung trust. Ang common example dito, yung mga kasambahay, diba? Yung kasambahay, pinagkatiwalaan sa buong bahay. Tapos, gumawa pa sila ng pagnanakaw. Yun, nagiging qualified TEP. Excuse me. Kasi, nagkaroon ng trust sa kanila yung owner. So, ngayon, may ginagawa pa nila. Di qualified TEP yun. The second example dito, yung mga kahira. So, di ba, pinagkakatiwalaan sila ng fund. Ngayon, kapag ninakaw nila yon, napatunayan na nagita sa investigation or sa hearing na napatunayan sila na nagnakaw. So, qualified TEP yun. Okay? So, ano naman pagkakaiba sa penalty? So, sa penalty, ang pagkakaiba nito ay mas lamang ng 1 degree ang qualified TEP. Lamang siya. Paano lamang? So, gaano ba kabigat o gaano ba karami yung 1 degree? Sabihin na natin, sa salitang madali, 1/3 ang 1 degree. 1 degree. Ano ba itong 1/3 na to? For example, dito sa balikan natin to, aresto mayor. Ang aresto mayor, nagre-range down ng 1 buwan hanggang 6 months. Ang 1 degree lower aresto mayor, minimum. 1 degree, mahirap pa. 1 degree lower aresto mayor, minor maximum. Basta nakakalito. Huwag na nating pag-aralan niyang penalty. Basta mas mababa. Diba? Kakapraning yung penalty. Basta yon, mababang 1 degree. Pa-comment nga dyan sa mga nag-aaral dyan kung gaano ang gulo ng 1 degree. Hindi ko nabubuang ako ang aaral na. Kaya ko na mag-review. Basta, mas lower. Para sa inyong mga katanungan, at iba pa, achievement, para pag-usapan natin ang inyong mga dispute, pwede po kayong mag-PM sa akin, pulisya po sa aking social media account. O mag-comment kayo dito sa comment section ni YouTube.